Hello Gemini, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, situation ng person mo, ang relationship, at sa uli kukuha ko ng additional cards. Dahil sa connected ka sa person mo, may posibilidad na magkabaliktad. Hindi lahat ng cards na ito ay kabisado ko, kaya babasahin ko sa inyo yung booklet. Natural born leader. Sa pamilya, grupo o relasyon, ikaw yung person na hindi ka naman nangihikayat na para sundin ka, kundi ikaw lang yung nagagabay sa kung ano yung napapansin mo. Kumbaga, malaya mo sinasabi yung opinion mo at saka nararamdaman. Yung situation naman ng person mo ang alamin natin. Tatlo, pero isa lang yung kukunin ko. Itong nakita ko. Resolve. Ang ibig sabihin nito ay nahihirapan ka na magdesisyon. Kapag meron kang gusto na resulta, ikaw yung unang maniwala na posible ito. Ngayon naman gamit ang tarot cards, alamin natin kung bakit ipinakita itong card mo na natural born leader para sa situation. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Two of Pentacles, Ten of Pentacles, at Four of Swords in reverse. Nagkakaroon ng ups and downs ang buhay mo. At saka, kumbaga, sinisikap mo na maibalik sa balanse. At saka ipinapakita rin sa mga cards mo na merong abundance, prosperity, at saka may happy ending yung mga pinaghihirapan mo. At saka mga sakripisyo. Alam mo sa sarili mo na kailangan mo ng pahinga. Kaya lang hindi mo ito magawa. Itong ipinapakita ng mga cards para to sa iyo, para maagapan mo yung sarili mo. Siyempre, lahat naman tayo kailangan natin ng financial. Pero kung ito yung magiging dahilan para mag-collapse ka dahil sa sobrang kapaguran, wag naman. Kung gusto mong maging matagumpay or magawa yung gusto mo or responsibilidad, kailangan nasa kondisyon ka. Alalahanin mo na katawan mo yan. Iisa lang. Kaya dapat hindi nagsasuffer. Alagaan mo. Ang ilang single, hindi mo mapagsabay yung career at saka love life. Lalo na't yung potential person na makikilala mo ay yung bang sumusunod sa tradisyon. Meron siyang mga rules na hindi mo masusunod. Dahil sa meron ka ring rules na inuuna mo yung career mo. Pero kahit ganun ang resulta, nakikipag-date ka pa rin ang ilang single. Pero ang advice ng mga cards, magpahinga ka lang muna. Para alam mo kung ano yung mga dapat mong ibalanse. Itong resolve naman ang alamin natin na card ng person mo. Ituloy ka lang para sa mga nasa relationship na dapat mong ibalanse yung career at saka relasyon. Kasi masyado ka nang nafo-focus sa career, lalo na't ang pamilya or relasyon niya ng person mo ay maayos naman. Kailangan mo itong ipagpatuloy at ingatan. Ang advice ng mga cards ay sikapin nyo ng person mo
na maibalik yung dating sigla ng relasyon. Kasi ang ilan sa inyo, yung parang huminto yung relasyon nyo ng person mo. Dahil sa iba't iba nyong priority sa buhay. Ito naman yung cards ng person mo. Nine of Cups, Page of Wands, at Page of Pentacles. Sa cards ng person mo, ipinapakita na kung ano yung gusto niyang ma-achieve or goal na gusto niyang makamit ay magkakaroon ng katuparan. At ang advice ng mga cards, kapag nakamit mo ito, kailangan ng maturity at huwag pabugso-bugso yung mga desisyon. Ano man ang edad mo, nandun pa rin yung pagka-immature sa situation. Pero malaki talaga yung potential na meron ka. Lalo na't ang ilan sa inyo, itong person mo ay matino, marunong siya sa buhay, responsable at saka marami siyang ambisyon. Napansin ko lang guys, pareho ba kayo nagtatrabaho? Kasi mukhang dun lang kayo focus sa tagumpay, pero magkaiba kayo ng larangan ba or trabaho. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, sinisikap ng person mo na matugunan yung mga pangangailangan at yung magkaroon ng payapa na relasyon. Ang ilan sa inyo pinapakita sa mga cards na yung person mo ay sweet. Palabiro o kaya nagre-regalo siya or binabati ka niya kapag may anniversary or birthday. Kasi base na rin sa mga cards, tatlo na to pinapakita yung loyal yung person mo sa mga bagay na pinagdesisyonan niya sa career man ito or love life. Ipinakita sa cards mo at ipinakita rin sa cards ng person mo na gusto nyo pareho ng payapa at saka yung maibalik yung init ng relasyon. Ang ilang single naman ay stable na yung pamumuhay mo, kaya love life na lang ang hinihintay mo. Darating naman ito. Yun nga lang, hindi siya magtatagal. Pero pareho kayong magiging happy sa sitwasyon. Ito yung card para sa relationship or weak field. Ito yung card na pagprotekta sa sarili, lalo na sa mga negative situation or tao. Kapag alam mong mainit na yung situation at tingin mo na hindi ka mapapakinggan, ikaw na mismo yung lumayo. Mas peaceful pa yon. Ituloy ko lang guys kaya sinasabi na sa mga single na magkakaroon ka ng relasyon pero hindi magtatagal kasi unti-unting mawawala yung excitement. Kailangan ng pagkilos kapag napansin mo na ito para hindi masayang yung relasyon na bubuuin nyo. Ito na yung tatlong cards para sa relationship. 2 of Swords, 5 of Swords, at 10 of Cups. Babanggitin ko na rin dito yung patungkol sa career, financial at health. Ito muna yung unahin natin. Sa career o kaya business, ang advice ng mga cards ay balansehin mo yung oras mo sa trabaho at saka sa pahinga. Para ma-refresh yung isip mo at saka magkaroon ng tamang desisyon. Yung financial na meron ka, pag-ingatan mo yan. Kasi merong person na kilalang kilala ka. Mauutakan ka kung hindi ka magiging maingat. Lumiwanag yung pagtingin ko sa mga cards mo, pero ituloy ko lang na merong person na sasabotahe sa iyo. Yung transaction mo sa ibang tao, huwag palihim, kailangan maraming nakakaalam. Dalawang cards na yung nagsasabi na magkakaroon ng pagtatalo. Pwedeng person mo ito or ibang tao. Ang ilan sa inyo ay patuloy na magiging healthy, pero ingatan mo pa rin yung kalusugan mo.
Ang iba naman kung nagkaroon ka ng sakit, magkakaroon din ng improvement at magtutuloy-tuloy na ito. Sa mga single, nakadalawang cards ka na nahihirapan ka talaga magbalanse ng oras mo at ito yung magiging dahilan ng pagtatalo nyo ng potential person. Kapag alam mong hindi na maganda yung magiging takbo ng sisimulan na relasyon, umiwas ka na. Lalo na't ang ilan sa inyo nagkaroon ng trauma sa nakaraan, ang ilan nung bata ka pa. Kaya piliin mo yung mas safe ka. Ang ilan na nasa relationship dahil na rin sa hindi sapat yung communication nyo or connection ng person mo, nagkakaroon ng sakitan at saka pagtatalo. Ang ilan kasi sa nasa relationship, iba't ibang problem ang kinasasangkutan. Financial, oras, at saka yung connection. Kumbaga, kulang. Na pareho nyo dapat punan para magkaroon ng katahimikan at happy na relasyon. Itong 10 of Wands na additional card, ang ibig sabihin ay matatapos mo na yung cycle, yung mahirap na cycle na pinagdaraanan mo. Kapag meron kang hindi kaya na sitwasyon, magsabi ka para may tutulong. Itong 3 of Cups, kapag may pag-aalinlangan, magsabi ka sa mga kaibigan mo. At saka celebration din itong card na ito na very positive. Siyempre, hindi naman lahat ng friends mo marites. Meron ka pa rin namang mapagkakatiwalaan. Itong 4 of Cups ay warning na kapag merong ino-offer sa iyo o kaya kailangan mo ng desisyon, huwag agad-agad. Nakatatlong cards ka na nga na huwag biglaan sa pagkakaroon ng desisyon. At saka napansin ko lang na ang ilan sa inyo sa relationship, may person na pinagsabay yung dalawang relasyon. Pero kahit na ganito yung sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, ay may magandang balik sa iyo. May abundance, tagumpay, lalo na sa financial. Na dahil sa effort mo, ni sa panaginip hindi mo inaasahan na mangyayari at posible. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 555. Your dreams will become your reality. Affirm, never stop believing in hope because miracles happen every day. 1-7 tells you to be strong and not let minor setbacks stop you from what you want to achieve.